At sa gitna ng banta ng kakulangan sa supply ng langis, pansamantalang pinayagan ng Department of Energy or DOE ang paggamit ng Euro 2 fuel o yung binansagang dirty fuel. Ayon po sa DOE, layunin nito na matiyak na may sapat na fuel ang bansa sakali magkaroon ng kakulangan sa global oil supply sa gitna pa rin ng umiigting na tensyon sa pandaigdigang merkado at ang sigalot sa Middle East. Pero ano nga ba ang Euro 2 fuel at bakit ito pinahihintulutan na gamitin? Sinabi po ng DOE na ang Euro 2 ay ang mas lumang uri ng diesel at gasolina na may mas mataas na sulfur content kumpara sa kasalukuyang automotive standards sa Pilipinas. Bago pa ipatupad ang mas mahigpit na environmental rules, ito na po ang karaniwang ginagamit na fuel sa bansa. Sa kasalukuyan, Euro 4 na ang standard at mandatory na uri ng langis sa bansa at mas malinis ito dahil mas mababa po ang sulfur content na nakatutulong para mabawasan ang polusyon at maprotektahan ang mga makina ng mga sasakyan. Sa madaling salita, mas mabuti sa kapaligiran ang paggamit ng Euro 4 kumpara sa Euro 2. Dahil dito, kaagad namang umani ng batikos ang plano ng DOE na gamitin ang dirty fuel. Itong Euro 2 fuel, dirtier kind of fuel ho to, mas mura nga ito, and mas readily available din ito. Mas madali itong ma-import ng ating mga oil companies at magamit ng mga, lalo ng mga pampasaherong sasakyan. Ngunit mas nakaka-damage din ito sa environment natin. Nagbabala ang ilang grupo at eksperto na posible makasira ang Euro 2 fuel sa mas bagong sasakyan, lalo na po sa mga may advanced emission systems. Maging ang mga truck manufacturers ay nag-aalangan sa desisyon ng DOE sa pangambang hindi compatible ang Euro 2 sa maraming modern diesel engines at pwedeng magresulta sa pagkasira ng kanilang mga makina. Ayon sa DOE, ang mga pwede lamang na gumamit ng Euro 2 fuel ay ang mga 2015 model na sasakyan o mas luma pa, mga tradisyonal na jeepney, mga sasakyang pandagat at mga lumang generator. Binigyan linaw ng Department of Environment and Natural Resources o DENR at ang Department of Transportation and Communications na kapag naging mabigat ang daloy ng trapiko, mas matagal na po na nakatenga ang mga sasakyan sa kalsada at may masamang epekto sa kapaligiran kagaya ng paglalabas ng pollutants and carbon monoxide. Samantala, sa panayam ng programang Ano sa Palagay Nyo ay ipiniliwanag ni Attorney Noel Baga, UP Professor and Convener ng Center for Energy and Policy, ang maliit lamang na kaliitan ng presyo ng Euro 2 kumpara sa clean fuel. Ang tunay na solusyon niya ay makontrol ang presyo ng petrolyo, pagbubuo ng crisis committee at ang aksyon ng gobyerno. Ano lang siya, ngayon ho kasi ang diesel natin is between 105 pesos to 120 pesos per liter ang diesel. So itong Euro 2 is slightly, mas mura lang siya ng konti, pero mas malaki yung supply niya. Mas readily available siya. Pero ito ho ay isa lamang temporary solution. Correct. Hindi ho ma-address nito yung problema natin na patuloy pa rin ho aakyat lahat ng presyo ng oil, ng langis. Mula sa monitoring, kailangan ho umaksyon na ang gobyerno.